Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa pagbanat ng isang tatay or challenge niya or hamon niya dito kay Sara Duterte Lustay. O eto, bago ho ako magbigay ng aking sariling opinyon, panoorin at pakinggan po muna natin ito. Madam Sara, kung talagang totoo naman at totoo ang paglilingkod na gagawin niyo sa bansa, itaas niyo ang t-shirt ng inyong kapatid. Kasi kung totoo ang sinasabi ni Trillanes na kayo ay belong sa miyembro ng crime syndicate, ipakita niyo hindi totoo. Dahil kung totoo, kawawa na naman ang bansa pag kayo ang namuno. Kung talagang mahal nyo ang bansa at sa lahat ng mga Sara Duterte panatiko, yun ang tamang salita dyan, patas nyo ang t-shirt ni Baste. Kung talagang mahal nyo ang bansa, patunayan nyo hindi kayo miyembro ng crime syndicate. Otherwise, pag nakapasok na naman kayo at namuno, patay na naman ang kinabukasan ng bansa. Ito din ang panawagan ko sa COMELEC. Kayong mga nasa COMELEC, although you are handling provisions by the law, karapatan din namin na mabantayan nyo kami. Ang COMELEC, wag nyo gawing pintuan ng magnanakaw. Ang COMELEC ay pintuan at labas-pasok ang magnanakaw dyan. Sana, ang panawagan namin ito, pakinggan nyo. Sara, kung mahal nyo ang bansa, itaas yung t-shirt ng kapatid nyo. Kung hindi siya totoo na kayo ay belong sa crime syndicate ng triad, maniniwala kami kahit paano. Sir, anong pangalan niyo po? Mr. Fernando Endrada. Sir, ano po yung comment mo doon sa confirmation charges ni dating President Duterte sa ICC? Comment po. Actually, halos pagising ko, ina-update ko yan, nananalangin ako kasi alam mo sa totoo lang, ang bansang Pilipinas ay bayan ng Diyos. Una, ba't magkakaroon ng patayan? Sino si Duterte para pumatay? At kung mahal talaga ni Duterte ang bansang Pilipinas, sa tula ko, pakinggan nyo sa tula ko, ang Pagor at si Satanas ay iisa. Pareho silang manluloko, manlilinlang, manunukso. Si Satanas ganun din, mamamatay tao. Ilang tao na ba ang nagpakamatay dahil sa kasino? Si Satanas mangwawasak din ang kabuhayan. Ilang kabuhayan na ang winasak ng mga taong nalulong sa kasino. Kung mahal nyo ang bansa, tanggalin nyo yung Pagor, itaas yung t-shirt ng inyong kapatid, at sana, alam mo, isa sa dahilan, dahil tinangka ni Duterte, ni President Duterte, nagibain ang simbahang Katoliko. Palagay ko, ito ay parusa sa kanya na dapat niyang pagsisihan, na matinding pagtatangka niya na ipasara ang simbahan. Kaya kila Sara Duterte, linawin nyo sa inyong puso at damdamin kung talagang kayo tatakbo bilang mahal nyo ang bansa o bilang nagbibili nyo kami. Alam mo ito, isang panawagan ko. Kung gaano ka-agresibo si Marcoleta, si Cayetano, sino pang mga abogado niya. Ang totoo nun, yung pagkilos nila, obserbahan nyo, it is commitment. Committed na sila. Tanggapin na natin na bahagi ng bansa sa Pilipinas, pinagbili na nila sa China. Ayan ay alam na ng marami. At iyon ang dahilan kung ba't gano'n ang stand ni Marcoleta. At paulit-ulit, pag siya nagkaroon ng pagkakataon, paulit-ulit niyang gagawin yan. Dahil committed na sila. Sa ginagawa nila, aminado na sila na ilang bahagi ng bansa na ipagbili na sa China. Matatandaan mo, ang pasok ni Duterte, 2016, Welcome Philippines, Province of China. It is only one main. Hanggang ngayon, they are in the stand of commitment na dapat na nilang sundin kung ano yung mga nabenta nila. Dapat nang kunin ng China kung ano ang mga nabenta nila. Sir, thank you, sir. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan po ha, napakasimple ng challenge or hamon ng isang tatay dito kay Sara Duterte kung mahal niya daw ang bansa. Ngayon, dahil nag-a-assume ka or nangangarap ka na maging Pangulo ng Pilipinas, dapat ito din po ang gagawin mo para mapaniwalaan ka namin na mga taong bayan, namin na mga botante. Kasi sinasabi ni Sara na mahal niya daw ang bansang Pilipinas. Eto, challenge ko ho sa inyo, Sara Duterte. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas,
para maniwala ho kami sa'yo, sige, mag-comment ka naman sa mga nangyayari sa issue dyan sa West Philippine Sea. Magbigay ka naman ng reaction mo dyan sa mga panghaharas ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. At kung mahal mo ang bansa, sagutin mo na itong mga di umano na mga aligasyon laban sa'yo. Lalong-lalo na ho itong Mary Grace Piatos. 'Di ba? Patunayan mo kung totoong mahal mo ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Para lang sa ganon, mapaniwalaan ka naman ng maraming tao. 'Di ba? Hindi yung hanggang salita ka lang naman pero wala namang kaming nakikitang ginagawa mo talaga. 'Di ba? So yun lang ho mga ka-action. Yan po ang challenge ko din kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Daction Man. Have a good day, everyone.